the Lord. Hallelujah. At ngayon po ay February 12. Glory to God. Hallelujah. At sa Martes po ay Valentine's Day. Amen. Hallelujah. So, araw po ng mga puso. Kaya po ang ating pong topic ay puro po tungkol sa pag-ibig. Amen. Praise God. So, makikita po natin ngayon at dahil February 12, glory to God, paalala po lamang sa mga kabataan natin, paalala lamang bilang nanay, glory to God, ay medyo disiplina. Praise God. Paalala lamang, at doon naman po sa mga mag-asawa na medyo may tampuhan, magmahala na. Glory to God. Hallelujah. Oh, oh. Quiet na, quiet. Hallelujah. Ang akin po lamang, paalala po lamang na kung maaari po lamang na tayo po ay nasa gawain po ng Panginoon, iwasan po lang natin yung pagtayo-tayo. Atin pong igalang dahil ito po ay gawain po ng ating pong Panginoon. Kasi minsan nakaka-disturb po. So ito po ay pinapaalala po lamang para po tayo ay magkaroon po ng kaayusan. Kung maaari, ngayon pa lamang bago po magsimula po ang gawain, umihi na po kayo. Glory to God. Minsan nakakaano po na may palakad-lakad dito, akala mo supervisor, akala mo nasa garment. Glory to God. Praise God. So, ako po ay nagpapaalala po lamang. Gusto ko kasi na tayo po ay nagkakaroon po ng gawain na tayo po ay magiging isang attentive. Glory to God. Dahil ang Panginoon po siya po ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig, pagkakaunawa, at siya po ay Diyos ng kayusan. Kaya para po wala pong tumitingin sa inyo, wala pong minsan sabihan, tanda-tanda na sa Panginoon, bakit ba nasa loob ng iglesia, kwentuhan pa ng kwentuhan, parit-parito, akala mo supervisor. Minsan may tao na, lalo po yung mga bago pa lamang, naano po sila na bakit kaya tayo ng tayo. So ngayon tayo po ay, bilang tayo po ay mga tinawag at pinili ng Panginoon, alam po natin kung ano ang maganda at kung ano po ang pangit. Amen po. Paalala po lamang dahil ngayon po ay love month, kinakailangan love lang. Amen. Praise God. Ay, sabi nga po, kinakailangan tayo po ay mabuhay sa pag-ibig. Dahil ang ating pong topic nung kabila pong linggo, yung the greatest love of God. Amen. So kung atin pong makikita po, review po lamang, yung pong dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon, ay totoo po na ito po ay walang makagagawa. Kaya ngayon, ito po yung ating pong laging aalalahanin. Kaya ngayon po, bago po tayo magsimula po ng ating pong another na topic, ito po ay review po lamang na kinakailangan yung pong ating pong naririnig, ito po yung ating pong maisabuhay. Kung paano tayo inibig ng Panginoon, sa kabila na tayo po ay isa pong makasalanan, pinili tayo tinawag, kinakailangan makita po natin yung ating po rin pagbabalik ng pag-ibig sa ating pong Panginoon. Dahil ang binigay po niya sa atin po, hindi po lamang kung saan ay basta buhay. Ito po ay kaisa-isang anak ng ating pong Panginoon. Ibinigay bilang pantubos sa ating pong mga kasalanan. Paano pa natin na kung saan ay bibiruin ang ating buhay pananampalataya? Dahil ang kanya pong ibinigay, sabi nga po, ay hindi po salapi. Kundi ang ginawa pong pambayad ng ating Panginoong Jesus para pantubos sa ating pong mga kasalanan ay ang kanya namang buhay. Yung kanyang napakahalagang dugo. Praise God. Na ito po'y may simbolo. Kung ating pong pananampalatayan yung dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, ang kanya pong intention dito, bakit niya ito tinanggap at bakit niya ito kung saan ay yung bang isinagawa. Dahil ang nais ng ating Panginoon, anumang uri ng pagsubok ang ating pong pagdadaanan. Ating pong aalalahanin ang ating Panginoon nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kanyang pinagtagumpayan ang lahat ng gawa ng dyablo. Ang sumpang kahirapan upang tayo magsiyaman. Ang sumpang kasalanan upang tayo maging matuwid sa harap ng ating Panginoon. Ang sumpa na kung saan ay kasakitan upang tayo ay magsigaling. Ano bang uri ito ng karamdaman? Kayang-kayang pagalingin ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po ay nagbabasa po ng Biblia, dahil sabi nga po sa aklat po ng Hebreo 13, siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya kung ang ating Diyos ay nakagawa ng himala nung araw, ngayon kayang-kayang gumawa ang ating pong Panginoon. Kung siya po ay nakabuhay ng patay, pwede rin siyang makabuhay ng patay sa mga sandaling ito. At ang ating pong Panginoon ay kumikit at gumagawa.
kung meron pong mamamagitan, kung meron pong dudulog, para po sa mga dumaranas ng iba't ibang uri po ng karamdaman. Lahat po ay makararanas po ng kagalingan. So tayo pong lahat ay sandaling pumikit. Atin pong ipanalangin ang mga dumaranas ngayon ng karamdaman. Glory to God. Yung mga nasa hospital, ang ating pong kapatid na si Sister Irma, nasa hospital, tayo po mag-intercede. Yung pong, hipag po ba, Brother Noel? Amen. Yung pong, yung pong hipag po ni Brother Noel, isinugod po sa hospital. So bilang tayo po ay mga mananampalataya, bilang tayo po ay kung saan ay binigyan ng kapangyarihan at kapamahalaan para makaranas ng kagalingan ang sino mang naaalipin. At nung araw po ng Huwebes, ako po yung naririto, meron po rin nagka-pray po sa akin na nasa hospital din, siya po ay cancer. Glory to God. So, sa pamamagitan po ng ating pong pakipagniig, sa pamamagitan ng ating pong pamamagitan para sa mga taong dumaras ng karamdaman, maging ang mga dumaranas ng mga problema, ating pong idulog ngayon, sapagkat ang Diyos ay buhay, siya ay makapangyarihan, ating iparamdam na sa pamamagitan ng ating pong pagsang-ayon doon po sa bawat pamilya, ang Diyos ay kikilos at gagawa. Sige po, tayo po ay sandaling tumungo. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, Jesus. Oh, glory, glory, hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, oh God, amin pong idinudulog ang amin pong mga kapatiran na dumaranas, Panginoon, ng iba't ibang uri po ng pagsubok. Panginoon, dalangin po namin, O God, katakpuin mo po sila. At ngayon pa lamang, O Diyos, dalangin po namin ang ipon laksa-laksang anghel, ang dumako na sa bawat tahanan na may mga karamdaman, maging sa nasa hospital, Panginoon. Lord God, dalangin po namin ang dampi ng ipong pag-ibig at kapangyarihan. Mula ulunan hanggang paanan, Lord God, kagaling ay dumaloy sa pangalan ni Jesus, O Lord God. At amin po laging inaalala, Panginoon, yung kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap mo lahat ng mga sugat at latay, Panginoon. Ayon po sa Isaiah 53, Panginoon. Ayon po sa aklat po ng 1 Peter 2:24, dakilang Ama, na by your stripe, Panginoon, Lord God, lahat ng uri ng karamdaman ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O Lord God. At ang mga dumaranas ng iba't ibang uri ng mga problema sa buhay, dakilang Diyos. Lord God, dalangin po namin, dakilang Ama, ikaw, Panginoon, ang solution maker, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, dakilang Ama. Lord God, totoo ang sabi mo sa pamamagitan ng malalakas mong bisig, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay nagawa. Kaya totoong walang mahirap sa iyo, dakilang Diyos. Lord God, ikaw po rin ang Diyos ng lahat ng tao. Panginoon, naririnig mo ang hinahing ng bawat mga anak mo. Nakikita mo po, O Diyos, sa mga pinagdadaanan, dakilang Ama. Yung po mga alipin, Panginoon, na kasalanan na gustong makalaya, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po, Panginoon, Lord God, sa kanila pong pagkapakumbabay, maranasan po nila ang iyong pong kapangyarihan. Sapagkat totoo nga po, Panginoon, na kung sa amin po lamang sarili, wala po kami magagawa. Pero dahil sa amin, Panginoon, Lord God, pamamanhik sa iyo, dakilang Ama. Lord, dalangin po namin, kasihat mo po sila, dakilang Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. Lord God, at ang dumaranas po, Panginoon, Lord God, ang kakapusan sa pananalapi. Dalangin ko po, O Diyos, na maranasan po nila ang katugunan mo. Kaya salamat po, Panginoon. Tanging ikaw po lamang, Panginoon, ang aming pong itataas. Tanging ikaw po lamang ang maparangalan, dakilang Ama. Kaya marami pong salamat, Panginoon. At kami po, O Diyos, makakarinig ng isang patotoo. Naranasan po nila ang kagalingan. Naranasan po nila ang iyong dampi ng kapangyarihan. Naranasan po, Panginoon, ang katugunan sa pananalapi. Kapayapaan, Panginoon, Lord God, ay dadaloy sa bawat tahanan na nakararanas ng kaguluhan. Kaya salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong pong pangako, dakilang Ama. Panginoon, we are more than conqueror, dakilang Ama. Kaya salamat po, sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo para kaming lahat ay maging isang mananagumpay. Sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Glory to God. Salamat po. Glory to God. At ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon dahil tayo nga po ay nasa simbahan. Kinakailangan maiparamdam po natin yung pong ating pong pag-ibig sa lahat po ng mga nangangailangan. Ito man ay malayo sa iyo,
ito man ay hindi mo kasama sa simbahan, but ang mahalaga humihingi ng panalangin. So, ibig sabihin na andun po ang kalampong pagtitiwala na kapag tayo po'y dumulog sa Panginoon, ang Diyos ay tutugon sa pamamagitan natin. Sapagkat tayo po ay great intercessor. Amen. Praise God. So, ang ating po naging topic class, ano po ay the greatest love of God o yung dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon. At ito po ay ating pong kinuha sa aklat po ng John 3:16, 13 to 16. Dito pinakikita kung sino si Kristo, kung paano siya ibinaba dito sa ibabaw ng lupa. Yun po ang kanya pong layunin na sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng pagbibigay ng Ama sa sanlibutan ito, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay nakararanas ng pinagpalang buhay, nakararanas, Panginoon, na kung saan ay maalis na sa sumpa ng kadiliman, maalis na sa sumpa ng kasalanan, at ang mararanasan po nila ay ang buhay na walang hanggan. Amen? So ngayon po, ang ating pong magiging topic ngayon, it's all about love. Amen? Do you love God? Amen? Kulbitin mo nga ang kapatid mo, sabihin mo, do you love God? Amen? Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Amen. Praise God. So, inuulit po ng ating pong Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin. Glory to God. Atin naman susuklian ngayon ng ating pag-ibig sa Diyos. Hindi kinakailangan ang Diyos lamang ang ibig ng ibig sa atin. Kinakailangan tayo rin ay iibig sa ating pong Panginoon. Glory to God. So ngayon po tayo po'y pupunta po sa, tayo po'y pupunta po sa ating pong key text. Glory to God. Ayan po sa aklat po ng Matthew 22:37 to 40. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at utos. Amen. Ito ang dakila at unang utos. Glory to God. Sa 38 at 39. At ang pangalawa ay tulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, hallelujah, Lord God. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama. Panginoon, salamat sa pagkatotoo nga po, O Diyos. Nais mo po, Panginoon, na bawat salita mo, ito po'y maisabuhay ng bawat isa. Na kung paano mo kami inibig, dakilang Ama, gayong ka rin namin, Panginoon, maibig. Kaya, Panginoon, dalangin ko po ang bawat salita mo, dakilang Diyos, na mahahasik sa aming pong kalagitnaan. Hindi basta po lamang ito narinig, kundi ito po'y maisabuhay. Sapagkat totoong kailangan po namin ay salita mo. Sapagkat ang salita mo'y nagpapaalala, dakilang Ama. Ang salita mo po'y bumubuhay ng aming pong diwa. Ang salita mo po, Panginoon, ito po'y nagsisilbi, Panginoon, isang tabak. At ang aking pong dalangin, ito po ay tumagos sa aming pong mga puso. Tumagos, Panginoon, maging sa aming pong kaisipan. Upang kung meron man, Panginoon, mga pagkakataon, dakilang Ama, na hindi namin ito isasagawa, maaaring ito po ang araw, Panginoon. Na ito po, O Diyos, ay amin po maisagawa. Sapagkat ikaw ay lagi nagpapaalala, Panginoon. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, sa bawat pagtitipon, dakilang Ama, meron silang mensahe, dakilang Ama, na mauunawaan, matututunan, upang sa pag-uwi po nila sa kanilang puntahanan, ito po'y kanilang pong maisabuhay, Panginoon. Kaya Lord, salamat, salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ito tinitiwala, Holy Spirit. Ikaw po ang aming tagapagturo. Ikaw po ang aming comforter, Holy Spirit. Ikaw po ang aming God of revelation, Holy Spirit. Kahit gamitin mo po lamang ako, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, sa aming pong kalagitnaan, kayo po'y makakilos at makagawa, Panginoon. At dalangin ko pong kapayapaan, dakilang aming maghari sa aming kalagitnaan, katahimikan, dakilang Ama. Upang ang salita po'y may malayang marinig at maunawaan. Kaya salamat po, Panginoon, ikubli mo po ako sa iyong likuran. Upang ikaw, Panginoon, na makita. Ibaba mo po ako, Panginoon. Tulad na sinabi po, Panginoon, ni John the Baptist, Panginoon. Ikaw, Kristo, ang maitaas at ako'y maibaba. Kaya salamat po, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang aking pong pinagtitiwalaan.
na amin pong magiging kasama sa amin pong kalagitnaan, banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Praise God. So dito po ay nagtatanong po ang ating pong Panginoon. Mahal mo ba ako? Gaano mo kamahal ang Diyos? Ngayon kaya ay inihahanda natin ang ating pong puso upang maibalik po natin yung pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Kasi dito po ipinauunawa, ito po yung at natawag na Great Commandment. Kapag sinabing a Great Commandment, ito po yung pong dakilang utos, mahalagang utos. Kung nung isang linggo po, ito po yung dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ito naman ay dakilang utos o mahalagang utos. Great Commandment. So kung atin po makikita na dito po ay ipinauunawa, ano ba yung Great Commandments? Glory to God. Ito po yung binanggit po dito po sa Matthew 22:37 to 40. Na ipinakikita na ito yung napakahalagang utos ng ating pong Panginoon. Sapagkat doon po lang sa number 1, ang sabi niya dito, mismo ang ating pong Panginoong Jesus, at ito po isang senaryo, akin po lamang isasaysay, at doon po sa 34 hanggang 36. Ito po yung senaryo na kung saan yung po mga taong simbahan ay nagtatanong sa ating pong Panginoong Jesus. Dahil marami po silang nababalitaan na ang ating Panginoong Jesus ay nakapagpapagaling ng may mga karamdaman, na andoroon yung kung saan nakagagawa ng mga himala, na itong mga taong simbahan, mga magagawa ng batas, meron sa kanilang kaisipan. Ano kaya? Bakit kaya ito nakagagawa nito? Kaya marahil gumagawa sila ng mga tanong para mapatunayan nila kung totoo nga na ito ay gamit ng ating pong Panginoon. Kaya pagitin po doon sa verse 35, ang sabi niya ay, Guro, Rabbi, ano ba yung pinakadakilang utos? Kaya ngayon, sinabi niya rito sa verse 37, ito yung pinakadakilang utos. Glory to God. Yung ibigin mo. Ang sabi sa Great Commandments, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. So ibig sabihin kapag sinabi na ibigin mo ang ating pong Panginoon, glory to God, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, magagawa mo na yung pagsunod sa ating pong Panginoon. Kaya meron pong kasama dito na kung saan yung pong iyong pag-ibig ay yung pong buong puso mo. Ibig sabihin kapag sinabing buong puso, kakaiba ito. Kapag sinabing buong puso, ito may kasamang pagmamahal sa ating pong Panginoon. Kapag sinabing buong puso, ito ay kung saan wala ka na kung saan yung mga alibay pa. Kasi kapag puso na po ang pinag-uusapan, kakaiba na to. Bakit po ito na kung saan ay nasabi po ng ating pong Panginoon? Kasi mismo siya gumagawa ng pag-ibig. Mismo siya nagdi-display kung gaano niya kamahal ang Father God. Sapagkat ang makagagawa lamang ng mga kababalaghan na ginagawa ng ating pong Panginoon ay yung merong pagmamahal sa kanya pong kapwa. Kaya pagitin po doon sa 39, ano ang sabi niya? Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya dito po nasasalig ang dalawang utos. Dito po nasasalig o dito po isasakatuparan yung dakila o mahalagang utos ng ating pong Panginoon. Praise God, hallelujah. So ibig sabihin kapag ito po'y atin na pong isagawa, na tayo po'y umiibig sa ating pong kapwa, makikita na po natin dito na tayo mismo umiibig sa ating pong Panginoon. Kaya minsan po tayo hindi po makaibig sa ating pong Panginoon, meron po tayong reservasyon sa ating pong sarili. Pero kung aalalahanin po natin, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya kinakailangan matuturin tayong umibig sa ating pong kapwa. At yung ginawang pag-ibig ng ating pong Panginoon, ito po ipinakita niya. Ipinakita ng ating pong Panginoon yung kanyang pag-ibig sa sanlibutan ito. Kasi hindi siya makapagsasalita ng mga gantong utos kung hindi niya ito unang nagawa. Kaya sa ating pong buhay, ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Kung ang ating titingnan po lamang yung pong laman ng ating pong laman,
hindi mo kayang ibigin ng iyong pong kapwa. Hindi mo kayang unawain yung mga problema na pinagdadaanan mo. Hindi mo kaya na kung saan ay patawarin yung mga taong nagkakasala sa iyo. Pero ang ating pong Panginoon ipinaunawa, tayong lahat ay makasalanan. Tayo hindi karapat-dapat. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Romans 3:23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Lahat ay kapos. Pero kaya ang ginawa ng Father God, isinugo ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sasampalataya, hindi na maranasan ng kamatayan, kundi ang maranasan ay buhay na walang hanggan. At ito yung nais maranasan ng lahat ng tao. Ito yung nais ng ating pong Panginoon na kung saan ay maiabot na mensahe sa ating pong lahat. Kaya napakahalaga po ito pong utos na ito. Kapag ito po'y nagawa na po natin, na tayo po'y umiibig sa loob ng ating pong puso, sa ating pong isip, sa ating pong na kung saan ay ating pong kaluluwa. Kapatid, maaari masasabi mo, Lord, I love you. I love you, Lord God. Kasi ito po pinakamahirap na gawin po ng isang tao. Pero kung hindi po natin aalalahanan ang ginawa ng ating pong Panginoon, tayong lahat ay short. Tayong lahat ay hindi makakasunod ito. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat naniniwala po ako na ang Diyos ay kikilos at gagawa sa ating pong kalagitnaan. Maaari may mga pinagdadaanan dito ang ating mga kapatiran, na kung saan ay maaari nagkakaroon po ng mga damdamin, nagkakaroon na po ng galit, nagkakaroon na po ng puot, nagkakaroon po ng mga kakaibang kaisipan. Pero ang Biblia po ang magsasalita. Gagamitin lang po ako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po ang sabi niya? Ang sabi po rito, yung pong topic tungkol po doon po sa love of God. Praise God. Ang sabi po rito, how does the Bible shows our love to God? Ano po raw, paano po raw ang Biblia ay nagpapakita ng pag-ibig sa ating pong Panginoon? Kaya salita po ng Panginoon ang ating pong gagamitin. Ating pong tingnan sa aklat po ng Deuteronomy 6 verse 4 to 9. Atin po ito pong basahin. Glory to God. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos ay iisang Panginoon. Glory to God. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Glory to God. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo, sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Amen. Next po. 7. Praise God. Amen. Hallelujah. 7 po. Glory to God. Hallelujah. Verse 7 po. Verse 7. Nabasa ko na po ito. Hallelujah, Lord God. So kung ating pong titingnan, ito pong inyutos po ng ating pong Panginoon, doon pa lamang po sa Old Testament, iniutos na ng ating pong Panginoon sa mga Israelita. Na sinasabi po rito ng ating pong Panginoon, yung pagsunod po natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong katapatan, may kasama na po itong buong lakas. At dito po ipinakikita, yung lakas na ito, kinakailangan hindi po lamang tayo, maging sa ating pong sambahayan. At atin po makikita dito kung ano po sinabi sa aklat po ng Deuteronomy. Ang sabi ito, miski sa paglakad mo, sasabihin mo to sa mga anak mo, habang kayo lumalakad, habang kayo kumakain, ano man ang ginagawa nyo, kinakailangan ito'y ituro. Amen. Ayan. At inyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak at inyong sasabihin sa kanila, kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Glory to God. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Number 9 po, glory to God. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay, sa mga pasukan ng iyong mga bayan. So ano pong pinauunawa po dito? Kung tunay na mahal po natin ang ating pong Panginoon, kinakailangan ituro po natin ito sa ating mga anak. At ang sabi ito, lumalakad ka man, kumakain ka, nakaupo ka, ikaw man ay naglalakbay, kinakailangan ituro mo yung pag-ibig sa ating pong Panginoon. Kaya totoo po na ito po ay isa pong failure ng bawat pamilya. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagpapaalala ngayon. Baka ito po ay ating pong nalilimutan na.
Sapagkat ang sabi niya, itali mo raw ito. Itali mo sa leeg. Ibig sabihin, kapag sinabi itali sa leeg, saan ka man pumunta, kasama ngayon ang pag-ibig sa ating pong Panginoon. At ang salita ng Diyos na ating pong nababasa, ingatan mo ito sa ating puso. Ito po ipinauunawa po ng ating pong Panginoon upang ang pag-ibig sa ating pong Panginoon ay maghari sa buhay ng bawat isa. Upang ang pag-ibig ay dumaloy sa bawat sambahayan. Sapagkat totoo, kaya ngayon ay maraming mga akusaan ng magulong pamilya dahil hindi na ituro ang tunay na pag-ibig sa mga anak, sa mga apo. Glory to God. At ano ang sabi? Miski sa hamba mo. Ibig sabihin, sa tahanan mo kinakailangan may nakalagay na mga salita ng Panginoon. Sapagkat tanging ang salita ng Diyos na ating mababasa, na ating naririnig, na ating napag-aaralan, ito yung momolde ng ating pong puso. Sapagkat tayo po'y alipin ng laman. Sapagkat tayo po'y alipin ng iba't ibang uri ng kusay ating naririnig, ating nababasa, ating napapanood. Kaya minsan, ang salita ng Diyos wala nang puang sa ating puso. Amen? Ibig sabihin ito, ipinakikita ng ating pong Panginoon dito. Kinakailangan ito ang inyong gawain. Sapagkat ang sinabi po rito, glory to God, ni Moses sa mga Israelita, sapagkat kayo pinalaya na, buhat sa pagkakaalipin sa Ehipto. At kayo nakalaan na sa isang pinagpalang buhay. Kayo magmamana ng malaking lupain. Kayo ay magiging matagumpay sa iyong negosyo. Pero ang sabi ng Panginoon, bakit kinakailangan na ito'y ingatan sa puso? Bakit kinakailangan ito'y ingatan sa inyong isip? Ang pagmamahal ng ating pong Panginoon. Upang kung kayo magsiyaman, kung kayo magtagumpay, ang inyo po ring aalalahanin dahil ito sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen! Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo pinapagtagumpay ng ating Panginoon. Kaya tayo pinayaman. Kaya tayo binigyan ng maraming hanap buhay. Kaya tayo pinagkalooban ng matatalinong anak upang ito'y ating ibalik sa Panginoon. Lord, dahil ito sa pag-ibig mo sa akin. Kaya marapat lamang na maibalik ko sa iyo ang lahat ng ito. Dapat lamang na ako'y matuturing umibig sa aking pong kapwa. Dapat lamang, Panginoon, na maipakita ko ang pag-ibig na buhat sa iyo. Amen. Kaya ito po yung pinauunawa po dito. At ang pinauunawa po dito, ang sabi, do it with obedient and pure heart. Gawain nyo ito na kung saan ay meron kayong malinis na puso at kayo ay maging masunurin. Isa katuparan po natin to kung tayo hindi pa natin ito nagagawa. Baka ito yung panahon. Baka atin naliligtaan na hindi natin na kung saan natuturuan ng ating mga anak. Hindi natin natuturuan ng ating pong mga apo. Ito po yung panahon. Wake up call. Amen. Praise God. Sapagkat mabuti po ang Diyos. Nais tayo magtagumpay. Nais na makita sa loob ng ating pong sambayan ang tunay na pag-ibig po sa ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat ang sinuang umiibig sa ating pong Panginoon, pagpapalain niya. Kasi ang kanya pong utos ay napakahalagang utos. Mahalagang utos. Kapag sinabing mahalagang utos, ito ay dapat tuparin. Ito ay kung saan kapag ito'y ginawa mo, kapag ito'y sinunod mo, meron kang special blessing. Amen. Kapag sinunod mo ang mahalagang utos ng ating pong Panginoon, dadaloy ang tusto sa lahat ng ating pong pangangailangan. Amen. Di ba napakabuti po ng ating pong Panginoon? At ano po ang sabi sa aklat po na Romans 13:9-10? Glory to God. Hallelujah. If you did these commandments, you show your love to God. Ayan. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang paapatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At kung meron pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Amen. Kaya kung talagang mahal mo ang ating pong Panginoon, glory to God, hindi ka magnanakaw, hindi ka mangangalunya, praise God, hindi ka magsisinungaling. So ibig sabihin, kung ito po yung ating pong magagawa, yung sinabi sa akin po na Romans 13:9-10, ibig sabihin, ipinakikita rito, iniibig mo na ang ating pong Panginoon. Ayaw ng ating pong Panginoon na tayo po'y nangangalunya.
Ayaw ng ating pong Panginoon tayo po'y mapag-imbot. Kasi naalala ko po yung pong senaryo doon po sa Matthew 19, yung pong lalaking mayaman. Pumunta siya kay Jesus, sabi niya, Rabbi, paano ko mararanasan? At paano ko makapapasok sa buhay na walang hanggan? Ano sabi ng Panginoon? Sinabi ito ng ating Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa. Huwag kang mag-iimbot. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Ibigin mo ang iyong mga magulang. Sundin mo sila. Rabbi, nagawa ko na po itong lahat. O siya kung gayon, ipagbili mo ang iyong kabuhayan. Ipamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang isang mayaman. At siya po ay umalis na malungkot. Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon, ang sabi sa kanya mga alagad, makikita nyo, mas mabuti pa ang isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayong. Amen. So, ibig sabihin ng isang mayaman ay napakahirap makapasok. Biro mo, dadaan ka sa isang butas ng karayom. Ang kamelyo ray mabuti pa rin yung isang kamelyo. Diba? Para makapasok sa karayom ng langit, dadaan siya sa butas ng karayom. Abay, nakakamangha. Pero ang sabi ng Panginoon, ay mangyayari po ba ito? Ang mahirap sa tao, sa Diyos walang imposible. Amen. Kaya kung hindi mo kayang umibig, kapag ikaw ay nagtiwala sa ating pong Panginoon, mahirap sa iyong umibig, mahirap sa iyong magpatawad, pero sa Diyos walang mahirap. Amen. Kung ito isusuko mo sa ating Panginoon. Kung ikaw ay magsusurrender ng buhay mo sa Panginoon, kung sasabihin mo, Lord, hindi ko po kaya ito. Mahirap pong hindi magpatawad. Mahirap pong may galit. Mahirap pong may mga iniisip. At isang araw po, meron po nagpa-counsel po sa akin. Ay siya po ay tigarian po sa dako po ng Malaban. Magkakapatid po, nagkakaalitan po sa lupa. At ang sabi ng asawa, puyos na puyos ang kanyang kalooban, kami natatakot sa kanya. So ano po ang akin pong isinare po sa kanya? Salamat sa Panginoon. Dahil sabi ko, aanuhin mo yung kaprasong lupa na kung kayo magkakapatid na may mag-aaway-away. Sa panahon ngayon, ang ikaw ay ma-ospital, 100,000 milyon pa ang magagastos mo. Pero kung ito ang magiging dahilan para ang iyong sambahayan, ang iyong mga kapatid ay magkaroon ng kapayapaan, idulog mo sa Panginoon. Sapagkat totoo, ang lahat ng bagay, miski ito'y simple, kapag ito'y ating kiningkim sa ating sarili, ito'y magiging malaki. Pero gaano man kalaki ang problema, kapag ito'y dinala mo sa Panginoon, ang napakalaking problema, liliit ito sa ating Panginoon. Amen. Kaya yun po ang nais po ng ating pong Panginoon. Gumawa po tayo ng pag-ibig sa ating pong kapatid, sa ating pong kapwa. Glory to God. Amen. Kaya ito po yung ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma. At ano po ang sabi niya po sa 2 Corinthians 13, 4-7. Hallelujah, Lord God. So doon po sa Romans 39, sabi po ito, if you do these commandments, you show your love to God. Kung ito po'y magagawa mo, amen. Ibig sabihin, pinakikita mo na yung pag-ibig mo sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po sa aklat po ng 1 Corinthians 13, 4-7, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Glory to God. Hindi magaspang ang kilos. Hindi ito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakabahabahagi. Glory to God. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kung hindi natutuwa sa katotohanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Last po, 7. Pinapasa nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Amen. Napakagandang pakinggan ang verse 7. So, ibig sabihin, kung tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok sa ating pong buhay, kung tayo po'y may pag-ibig, glory to God, titiisin mo ang lahat ng bagay. Amen. Kung tayo po'y may pag-ibig, hindi po tayo magaspang, hindi po tayo hambog, hindi po tayo palalo, hindi po tayo na kung saan ay naandun lagi, yung kung saan lagi may tuldok. Amen. Kung tayo po ay may pag-ibig sa ating pong kapwa, mahaba po ang ating pasensya.
Makita po sa atin yung bunga ng banal na Espiritu. Amen. Ang bunga ng banal na Espiritu, kapag ito po'y nakita na po sa atin, makikita na po si Kristo sa ating pong buhay. Ano po yung bunga ng banal na Espiritu? Sabi po sa akin pa ng Galatians 5:22-23. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, kindness, amen, self-control, glory to God. So, ibig sabihin, kapag meron po tayo ng bunga ng banal na Espiritu, hindi na mahirap umibig. Amen. Kung ikaw po'y punong-puno ng kung saan galit, tanungin mo ang iyong sarili, ay Magdalena, nasa iba ba yung bunga ng banal na Espiritu? Oy Luding, bakit puwis ang kalooban mo? Bakit ikaw nag-iisip ng hindi maganda? Nasa sayo pa ba ang long suffering? Nasa sayo pa ba ang joy? Nasa sayo pa ba Rusil? Yung kababaan loob? Nasa sayo pa ba Noel? Yung kung saan ay ang pag-ibig sa iyong kapwa? Nasa ba yung joy? Nasa ba yung peace? Nasa iyo ba yung kung saan? Yung tunay na pag-ibig na buhat sa ating Panginoon? Kapag ito po'y ating pong maaalala, maaari masasabi mo, Lord, kasi itong aking tinatangkilik na ito. Minsan magkaroon lang tayo ng magandang bahay, magkaroon lang tayo ng sasakyan, na ando na yung ating pong kahambugan. Ay, hindi pwede sakyan to. Lalo baka minsan madumi ang paa. O baka may bata, baka marumihan. Amen? Lagi po nating iisipin, lahat ng ating pong tinatanggap, ito'y buhat sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng ating itinatanggap, ipakita natin yung pag-ibig po natin sa ating pong kapwa. Amen? Praise God. Sapagat ang nais po ng ating pong Panginoon, lagi po tayong maging masaya. Lagi po tayong mabuhay ng may kapayapaan. Sapagat ang sabi po sa aklat po ng Proverbs, Glory to 17:22, a merry heart doeth like a good medicine, but a broken heart drieth the bone. Kaya kinakailangan lagi po tayo maging masaya sa buhay. Lagi po tayo na kung saan ay mapuno ng kapayapaan. Kasi kapag tayo po'y umiibig sa ating pong kapwa, kitang-kita po sa atin yung ebidensya na tayo pinaghaharian ng ating pong Panginoon. Amen? At yan po ang nais po ng ating pong Panginoon, yung pag-ibig na buhat sa ating pong Panginoon. Glory to God. Pilipos 3:10. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po yung po sa aklat po ng 1 Corinthians 13, verse 4-7, this kind of love God desires to us. Ang ganito raw uri ng pag-ibig, ito yung ninanasa po ng ating pong Panginoon sa atin. Amen? Pilipos 3:10. We must be the part of His sufferings. Glory to God. Kailangan maging bahagi po raw tayo ng kanyang mga paghihirap upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Praise God. Pero mo ito po sinasabi pong ito ni Apostol Pablo. Ano yung ninanasa niya? Maging katulad ng ating pong Panginoon. Ninanasa niya na kung saan sa pamamagitan ng kanyang buhay, makilala sa kanya, makita sa kanya ang buhay ng ating pong Panginoon. Sa papaanong ginagawa niya? Ang kanya pong buhay nagiging example. Nakikisama siya doon sa mga makukulit. Nakikisama siya marami sa mga pangit na ugali. Pinakikisamahan niya yung mga mahihirap upang sa pamamagitan ng ganitong bagay na ginagawa niya, makita sa kanya ang buhay ng ating pong Panginoon. Nakikisa na siya sa paghihirap ng ating Panginoon. Na kung paano tayo pinagtiisan ng ating pong Panginoon, tayo rin na nagtitiis sa mga ugaling pangit. Sa mga gayong kaparaanan, ibig sabihin, nagiging kabahagi na tayo sa paghihirap ng ating pong Panginoon. At once na ito po yung ating pong ginagawa, ipinakikita mo na ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ay nasa atin ang buhay. Ipinakikita mo ng mahal mo ang ating Panginoon. Lord, dahil mahal kita, pangit man ang ugali nito, Panginoon, uunawain ko pa rin siya. Lord, dahil mahal kita, naaalala ko yung ginawa mong pagbabago sa aking buhay. Gaano man kasama, gaano man kapangit, gaano man kalaki ang utang niya sa akin, patatawarin ko siya at hindi ko na siya sisingilin. Amen? Bakit po? Ay kung tayo namatay, nung tayo nasa sa alanganin pa ng ating buhay,
Mararanasan mo kaya ang buhay mo ngayong pinagpala? Kasi kaya minsan tayo puyos na puyos ang ating kalooban, lagi nating iniisip, sobra hirap ko. Bago ko napag-aral ang aking mga anak. Tapos ganito na ang gagawin sa aking mga anak. Amen. Pero kung aalalahanin natin na ang Diyos ay nagpapala, hindi para sa iyo lang yan. Ang Diyos ay nagpapala para ikay maging pagkapala rin sa iba. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ano po ang sabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians 9:23? Sharing the gospel is the way to be a part of God's blessing. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Amen. So napakahalaga po doon sa mga tao na ma-share po natin. Maibahagi po natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, dito ang mga tao ay magkakaroon ng kapayapaan at mararanasan nila na sila po'y mabubuhay sa pananampalataya. Tulad ng sinabi po ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Romans 1:16. Glory to God to 17. Na ito po'y ating pong makikita. Ano po ang sinabi po dito ni Apostol Pablo? Sapagkat hindi ko ikahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. So ibig sabihin, ipinauunawa po dito. Si Apostol Pablo, hindi po siya niya kinahihiya. Hindi niya sinasarili yung kanyang naranasang kabutihan ng Panginoon. At kundi ang ipinauunawa pa niya rito, na kinakailangan maipahayag ko ang magandang balita ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga tao ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen! Kaya kung wala pong Ebanghelyo ni Kristo, kung wala magdadala ng magandang balita, paano ang tao ay mabubuhay sa pananampalataya? Paano mababago ang buhay ng isang tao kung hindi siya makakarinig ng magandang balita? Kaya ito po si Apostol Pablo, hindi niya ipinagkakait ang magandang balita. Ano man ang kanya pong pinagdadaanan, siya man ay hulihin, siya man ay ikulong, diretso pa rin ang paghahayag na salita ng Panginoon. Sapagkat alam niya, ang bawat salita na kanyang ihahasik, ito'y magiging isang pagkapala ng lahat ng makakarinig. Amen. Kaya ito pong ipinauunawa po. Dahil nais na ating pong Panginoon na huwag po tayong manghinawa. Kung meron man na minsan nagre-reject sa atin sa gawain, diretso pa rin. Lagi ating iisipin dahil sa pag-ibig mo sa ating Panginoon. Na kung paano minagtiyaga sa iyo, na ilang beses kang pinuntahan sa inyong tahanan para ikaw ahasika ng salita ng Panginoon. Gawain mo ito. Sapagkat ito'y isang kaparaanan na pinakikita mo sa ating Panginoon, I love you, Lord. Dahil mahal mo ang lahat ng tao, kaya gagawin ko, maghahasik ako ng salita ng Panginoon. Anumang ugali, meron sila ang titingnan ko, Panginoon, bawat salita mo na aking ihahasik sa bawat lugar, ito'y magsisilbing isang pagpapala. Bawat salita mo, Panginoon, hindi ito babalik ng walang bunga. Gaano man kapangit ang iyong sinisiran na salita ng Panginoon, go pa rin ang go. Amen. Praise God. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, lagi siyang maitataas. Lagi siya na kung saan ay mapararangalan. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 6, 9, and 10? Glory to God. Praying to do His will in this earth. Ipanalangin natin na magawa natin yung kanyang kalooban. Ano sabi? Manalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, ang nais po dito ng ating pong Panginoon, yung itinuturo sa kanyang mga alagad, ganito kayo manalangin. Ito yung sabihin nyo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, dito sa lupa, maging doon sa langit. Makakapunta ka ba sa langit kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos sa lupa? So, ibig sabihin, tayo pa'y tinuturoan ng ating pong Panginoon, manalangin kayo. Kung hindi mo magawa yung kalooban ng Panginoon, magpatawad, umunawa, magmahal, magpautang, manalangin ka. Amen. Dahil hindi man pupunta sa iyong isang tao kung wala kang pera. Ibig sabihin,
Kapag ka ikaw po, pinapunta sa ang isang tao, ibig sabihin, gamit ka para sa kanya. Nanalangin yon. Nanalangin, Lord, tulungan niyo po kami. Wala kaming pantuwisyo, wala kaming pambayad sa kuryente. Pero be sure lamang sa lahat po ng mangungutang, magbayad kayo ng utang. Amen. Hindi po masamang mangutang. Ang mahalaga, nagbabayad ng utang. Kasi basta tayo pinagbabayad ng utang, pagpapalain tayo. Kasi hindi ka naging kabigatan sa iyong kapatid. Hindi ka naging kabigatan sa ating kapwa. Mali mo yung pinautang sa pambayad ng sa kuryente. Amen. Pero ang ating pong Panginoon, gusto niya tayo abutin. Pero kinakailangan marunong tayong magbalik ng papurit pasalamat sa ating Panginoon. Kapag kami nagpautang sa atin, Lord, salamat, pagpalain mo po ang aking kapatid. Sapagkat siya po naging katugunan para sa aming mga pangangailangan. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Dahil ang gusto ng ating pong Panginoon, dito pa lamang sa lupa, ginagawa mo na ang kanyang kalooban. Ang kalooban ng ating Panginoon, pagpalain ang lahat ng kanyang mga anak. Ang kalooban ng ating pong Panginoon, magpasalamat, magpuri, sumamba sa ating Diyos. Kapag ikaw ay nakapagpahiram sa panahon ng kagipitan ng iyong kapwa, yan po'y nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Tumutulo-tulo ang luha niya. Lord, salamat. Pagpalain mo po si Sister Monica, sapagkat yung pambaho ng aking pong anak, siya po ang naging katugunan. Lord, salamat po kay Sister Pasita, sa panahon ng aking pong pangangailangan, siya po'y naging gamit. Amen. Kaya pinupuri kita, pagpalain mo po siya. Bigyan mo siya ng mahabang buhay, kalusugan, kapayapaan ang dumalo sa kanya pong buhay. Pero kung ikay nagiging kabigatan, baka luluha, Lord, hindi nagbabayad. Amen. Praise God. Lord, turuan mo po ako kung paano ko po ito matatanggap. Panginoon. Praise God. Kasi ang Diyos, alam niya naman ang puso mo. Ano po ang sabi niya sa Matthew 6:33? Glory to God. Anong oras na? Ba't 00:18 yan? Alas 12 na ba? Praise God. Amen. Ayan. Matthew 6:33. Praise God. Hallelujah. Seeking His kingdom and His righteousness. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Kaya kapag lagi po nating hahanapin, kapag lagi nating mimithiin, glory to God, na tayo po ay nagiging isang pagkapala sa kaharian ng ating langit, ng ating pong Panginoon, sa kanya pong kaharian, makikita mo, ito ay magiging isang kaluguran sa ating Panginoon sapagkat hinahanap mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ano po ba yung tinutukoy dito ng ating Panginoon na kanyang katwiran? Yung tayo lumakad sa patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon. Ang katwiran po, ito po yung patuloy na kung saan ay paghanap po natin na magawa po natin yung nakalulugot sa ating pong Panginoon. Kaya kung tayo patuloy na nagmimithi nito, patuloy natin ginagawa yung tayo nagpupuri, sumasamba, nananalangin, sumusunod sa inyutos ng ating pong Panginoon, you are seeking His kingdom and His righteousness. Amen. At ano po gagawin ng ating pong Panginoon? Ibibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Ano kailangan mo ngayon? Kailangan mo kagalingan? Kailangan mo kapayapaan? Kailangan mo pera? Kailangan mo yung pag-ibig? Kailangan mo yung mga bagay na pangangailangan mong material? Hanapin mo ang kaharian ng ating Panginoon. Amen. Hanapin mo ang kaharian ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ang kanyang katwiran. Saan mo dadalhin ng katwiran? Saan mo dadalhin ng kabanalan? Saan mo dadalhin yung kaluguran para sa ating Panginoon? Sa kanyang kaharian. Amen. At ang lahat ng kanyang mga anak, yan ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya dito natin ipakikita yung kanyang kabanalan. Glory to God. At ang mga taong ito, darating ang isang araw, ang kanyang pangit na buhay, babaguhin ang ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay nagsisilbing isang example na lumalakad sa katwiran ng ating Panginoon. Lumalakad sa kabanalan. Amen. Punong-puno ng kaligayahan. Miski may karamdaman, nagpupuri pa sa ating Panginoon. Miski walang pera, praise the Lord pa rin. Salamat pa rin sa Panginoon.
Amen. Glory to God. Sapagat yan ang nais ng ating pong Panginoon. Kailan ka lang magiging masaya? Kapag sobra-sobra na ang pera mo? Hindi po yan ang tunay na katwiran ng ating Panginoon. Sa panahon na ikay wala at ikay nagpupuri, diyan lugod na lugod ang ating Panginoon. Amen. Rejoice always. Amen. Rejoice always. Lagi ka magpakaligaya sa ating pong Panginoon at ipaabot mo ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Manalangin ka. Amen. Manalangin na may pasalamat. At ang Diyos ang magbibigay ng di malirip sa iyong nakapayapaan, sa iyong mga puso. Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa aklat po ng Pilipos, nasa aklat po yun ng Pilipos 4. Lord God. Pilipos 4. 4-7. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito na yan po yung hinahangad po sa atin po ng ating pong Panginoon na makita. Amen. Na kapag ito'y ginagawa nyo, ipinakikita nyo na mahal nyo ang ating Panginoon. Amen. Pangalawa po na puntos, our love to God must be with full-hearted, above love, and showing the glory of God. Ayan. Our love to God must be with full-hearted, above love, and showing the glory of God. Ibig sabihin yung ating pong pag-ibig sa ating pong Panginoon, kinakailangan yung pong buong puso mo. Glory to God na ito'y ginagawa mo. At higit pa dito, yung pag-ibig ang nangingibabaw. Amen. Yung pag-ibig ang nangingibabaw na ito'y nagpapakita ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Praise God. Kaya nga sabi niya sa aklat po ng John 3:16, for God so loved the world. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So ibig sabihin, ito po yung ipinakikita po ng ating pong Panginoon. Ito pong gantong uri ng pag-ibig, ang nais po na kung saan ay makita po sa atin ng ating pong Panginoon. Yung full-hearted na yung pong pag-ibig sa ating pong Panginoon. Na kung paano ang ating pong Panginoon, buong puso niya ibinigay ang kanyang anak para sa atin. Gayon din natin magawa. Ano yung hinihingi sa'yo ng Panginoon ngayon? Ikaw ba'y may gawain sa Panginoon? O ang hinihingi sa'yo ng Panginoon ngayon ay ikay magpatawad? O ang hinihingi sa'yo ng Panginoon ikay magpakumbaba? O yung hinihingi ng Panginoon ikay magsisi? O yung hinihingi ng Panginoon sa iyo ngayon ay tumalikod sa kasalanan? Amen? Kinakailangan buong puso mo itong ginagawa. At kapag ito'y buong puso mong ginagawa, ipinakikita mo ang pag-iibig mo sa ating Panginoon. Ipinakikita mo na sinusunod mo yung napakalagang utos ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ano ang sabi niya sa aklat po ng 8:32? He give the best. Amen. Ang ating Panginoon ibinigay. Willing to give the best. Ibinigay ng ating Panginoon yung the best. Amen. Ano sabi sa aklat po ng Romans 8:32? Glory to God. Kaya ito po'y buong puso rin ginawa po ng ating pong Panginoon. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Kung hindi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng ating mga bagay na ating kailangan? Amen. Kung ito po'y ating pong nanamnamin, baka kaya ikaw po ay hindi makapanampalataya ng lubusan. Merong gusto ang Panginoon na hinahanap sa iyo. Baka may gusto kang isuko sa ating Panginoon. Baka may hinahanap sa atin ng Panginoon kung paano ka sumamba sa Diyos, kung paano ka magpuri, kung paano ka manalangin. Kasi ang pangako ng Panginoon, ay kung ang aking anak hindi ko pinagkait para sa inyong lahat. Amen. So ibig sabihin, walang mahirap sa Diyos. Gaano man kalaki ang iyong pangangailangan kung ang kanyang anak ipinagkait para sa ating lahat. Ano pa kaya ang mga bagay na inyong pangangailangan? Ako yung Diyos nyo. Amen. Ako yung Diyos nyo na makapangyarihan. Ako yung Diyos nyo na punong-puno ng pag-ibig sa inyo. The best ang ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Showing the glory of God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Romans 12, 1-2? Romans 12, 1-2. Ayan. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasa sa Diyos,
na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag na inyong tularan ang sanlibutan ito, kung hindi magbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasyasya at lubos na kalooban ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya dito po, ang nais po ng ating pong Panginoon, ihandog mo ang iyong puso. Ihandog mo ang iyong buhay sa ating pong Panginoon. Kasi ang Diyos ang unang naghandog. Amen. Tayo ang hinihingi po ng ating pong Panginoon, ang iyong katawan. Bilang handog na papuri. Ibig sabihin, kapag sinabing handog ang iyong katawan, itong buhay na ito, itong buhay ni Imelda, itong buhay ni Vilma, itong buhay ni Rusil. Ibig sabihin, nakikita sa kanya yung larawan ng ating Panginoon. Kapag nakikita sa atin yung larawan ng ating pong Panginoon, ito ang ibig sabihin ng inyong best offering to God. Ito yung nagsisabi natin isang mahalimuyak na handog sa ating pong Panginoon kung ang ating buhay ay kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Kung ang ating pong buhay ay nakikita rito na totoo nga na ang Diyos ang naghahari po sa atin dahil tayo po'y punong-puno ng pag-ibig sa ating pong Panginoon. You are bought by price. Amen? Use your body for His glory. Tayo binayaran ng ating pong Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng halaga. Ating punti niya ng aklat po ng 2 Corinthians 6:20. Praise God. Hallelujah. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Amen? Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin nyo ang inyong katawan, ang Diyos. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, tayo po'y binayaran na ng ating Panginoon. Tayo tinubos na. Amen? Hindi na tayo alipin ng dyablo. Tayo alipin na ng Panginoon. Tayo anak na ng Diyos. Binayaran na ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Kaya ang ating katawang ito, gamitin natin sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Huwag natin na kung sa ito po ay hayaan natin lait-laitin. Huwag nating hayaan na ito pong ating pong katawan na ito na pinananahanan ng banal na Espiritu ay sabihin, ay iyan ay born again. Ay iyan ituwing araw ng linggo napunta sa church. Tapos pag araw ng Lunes, eto na, hapay-hapay na. Amen. Aba iyan ay nakita ko na isang araw kasama pa sa gawain ng Panginoon. Ay tapos ngayon, merong bit-bit na gin. Sino naluluwalhati? Ang dyablo o ang Diyos? Ay sabi rito, kinakailangan mag-glorify ang Panginoon sapagkat binayaran na tayo. Amen. May halaga ang ginawang pambayad sa atin. Amen. Lagi nating aalalahanin yung sinasabi ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, tayo'y maging gamit. Ang nais ng ating pong Panginoon, magsilbi tayong isang example para doon sa kinalalagyan mo, maraming maligtas. Amen. Para doon sa iyong mga tinitigilan, sa iyong kapitbahay na wala pang pagkakakilala dahil mahal mo ang ating Panginoon. Lord, titiisin ko yung aking mga nararamdaman. Titiisin ko yung gawa ng aking laman alang-alang sa iyo. Panginoon, help me. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ako na maging isang magandang halimbawa. Tulungan niyo po ako yung aking bibig maging isang halimbawa. Maingatan ko po bawat ibubukas ng aking mga labi. Ang aking pong buhay, maging the best example doon sa opisina. Ang aking buhay, maging kaaya-aya sa aking mga kaibigan, sa aking mga kasamahan, sa aking mga kumare. Sapagkat lagi po nating aalalahanin, tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon para magligtas ng kaluluwa. Amen! Para magligtas ng kaluluwa. Praise God. Amen. Hallelujah. So ano po, sabi po sa aklat po ng Efeso 4:30 and 32. Amen. Hallelujah. Do for the glory of God. Whether you eat, you drink,
quench not the Holy Spirit. Amen. Ayan. At magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Glory to God. Praise the Lord. So ano pong pinaunawa po dito ni Apostol Pablo? Kapag sinabi pong magbihis, ibig sabihin, paltan mo na. Amen. Yung damit na kung saan ay may mga mantsa-mantsa na, kinakailan, alisan mo na yan. Paltan mo na yan ng isang malinis na pananamit na kung saan ang isinusuot mo ay yung katwiran na ng ating Panginoon. Wala na yung ating dating pagkatao. Ang ibig mo na ay ang buhay ni Kristo. Ang makita na sa iyo yung katotohanan na ikay binago na ng ating Panginoon. Amen. At ito na yung kawangis ng ating pong Panginoon. Upang kung ikaw man ay lumalakad-lakad sa isang lugar, makasasabi, ay, yan si Malu na dati napaka-bungangera. Pero ngayon, mahinahon ang magsalita. Ay, yan pala yung dati ko nakikita na painom-inom doon sa kalsada. Ay, yan si Mang Edgar, na nag-uumpukan pa sa harapan ng kanilang bahay, na doon nagiinuman. Pero ngayon, nagba-Bible study na. Pero ngayon, nakikita ko, katulong pa sa loob ng simbahan. So, ibig sabihin, pinatutunayan, dati ang kasama niya ay mga kainuman. Pero ngayon, ang kasama niya ay ang mga anak ng Diyos na nagsisilbi sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Nagsisilbi sa kanyang gawain at napapatunayan, totoo, ang suot na niya ay ang katuwiran ng ating Panginoon. Lumalayo na sa inuman. Lumalayo na doon sa huweteng. Lumalayo na doon sa loto. At ang nakikita sa kanya, tungo ang isip at puso sa paghahanap buhay. Kung ako man ay nahihirapan ngayon, darating ang isang araw, hahanguin ako ng ating Panginoon. Kung ako man ay nagtitiis ng hirap, nag-o-overtime sa trabaho, darating ang isang araw, unti-unti iaangat ako ng Panginoon. Sapagkat ang ginagawa ko ay yung nais ng Panginoon. Sapagkat ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, huwag pakainin ng tamad. Amen. Kaya kung tayo nagtitiis, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Sa bawat pagtitiis, may gantimpala ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 3, things to be the love of God. Yung mga bagay na kung saan ay makita sa atin yung tunay na pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Ano po yung nais na makita po sa atin? Na totoong tayo umiibig sa ating pong Panginoon. Personal joy and faithfulness to God. Amen? Yung tunay na kaligayahan mo. Yung kapag nakita ka na yung kapitbahay, na ikay laging nakangiti. Nakangina lamang, dumating ang Meralco, kinuha yung metro mo. Pero naka-praise the Lord ka rin. Amen. Amen, hallelujah. At ang nais ng ating pong Panginoon, dahil ang makita sa atin ay ang buhay ni Kristo, makita sa iyo yung personal joy. Amen. And faithfulness. Kasi alam ko na kung ako man ay nabunutan ng metro, darating ang isang araw, hindi ko na mararanasan to sapagkat may ginagawa ang aking Panginoon. May ginagawa ang aking Diyos na mabuti at tapat. Magtitiis ako sapagkat alam ko ang kahirapang ito ay may hangganan. Amen. Alam ko ang mga bagay ito'y pansamantala lamang sapagkat ito'y naranasan namin, Panginoon. Naranasan namin ang kada magbabayaran, naghahabulan kami ng maniningil. Amen? Totoo po yun. Naranasan namin na kunang kami ng metro na kailang buwan, nakikabit kami sa kapitbahay isang araw, tinanggal ang aming kuryente. Ilang buwan namin naranasan yun. Praise God. Pero ang Diyos ay tapat. Napakabuti ng ating pong Panginoon. Darating ang isang araw, hindi ka na mamumroblema sapagkat may nagbabayad na ng kuryente mo. Amen. Iniisip mo lagi pagtulog mo, ano kaya ang kakainin sa araw ng bukas? Sapagkat sapat lamang ito para sa aking mga anak. Pero dumating ang araw,
hindi po nauubusan ng lalagyan ng aming pagkain. Sapagkat tapat ang nangako, kung lagi mong pararangalan ang ating Panginoon, ang iyong kamalig ay hindi masasairan. Amen. Hindi masasairan yan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka po, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Sapagkat totoo nga po, Panginoon, ang salita mo ay siya pong aming pong pangahawakan. Ang sabi ng ating pong Panginoon sa awit 37 verse 4, delight thyself to God, and He will give thee the desires of thy heart. Amen. Ano man ang problema mong yung pinagdadaanan, kapag ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, patuloy ka nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon, lahat ng nasa ng iyong puso, ipagkakalob ito ng ating pong Panginoon. Hindi na laging luluha. Darating kang isang araw, nagpupuri ka sa kagalakan sapagkat nararanasan mo yung kabutihan na pangako ng ating Panginoon na kailanman hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan sapagkat ang Diyos ang iyong katulong. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Faith is the sure foundation to Jesus Christ, like His relationship to the Father. So, ibig sabihin, yung ating pong pananampalataya, ito po yung ating pong maging sure foundation. Yung ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon, ito yung ating maging pundasyon. Amen. Sapagkat ang ating pong Panginoon, ang lagi po nating aalalahanin kung paano siya nagbibigay ng kaluguran sa Ama. At tayo sumusunod na nananampalataya sa ating pong Panginoon, mararanasan natin kung paano nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus, magtatagumpay din tayo. Amen. Sapagkat ipinakikita po natin yung ating malayang pagsunod sa ating Panginoon. Ipinamamalas natin sa sandibutang ito na hindi ako matitinag anuman ang mga bagay na aking nararanasan. Sapagkat meron akong Jesus. Meron akong Jesus na makapangyarihan. Meron akong Jesus na nagpapalaya. Meron akong Jesus na nagpapagaling. Meron akong Jesus na nagpagpapadaloy ng kapayapaan at solusyon sa bawat buhay namin. Amen. Praise God. Hallelujah. Faithful in our promise to God. Ano pangako mo sa Panginoon? Amen. Kapag tinutupad mo ang mga pangako mo sa Panginoon, you are loving God. Amen. Mahal mo ang ating Panginoon. Kapag ikay nangako, Panginoon, magbibigay po ako ng first fruit. Panginoon, magbibigay po ako ng tithes and offering. Panginoon, magbibigay po ako ng mga special offering. Panginoon, magbibigay po ako sa gawain mo. Once na ito po ay sinunod mo, you are loving God. Amen? Sapagkat kung sa ating sarili, hindi natin magagawa magbigay. Ang titingnan mo lagi, yung pangangailangan mo. Pero kung mahal mo ang ating Panginoon, magbibigay ka sapagkat alam mo, ang Diyos ang nag-utos. Amen? Kapag ito'y sinunod mo, mauunawa ng ating Panginoon, mahal na mahal ako ni Virginia. Miski ito lamang yung kanyang pananalapi, nagbibigay pa rin ng tithes. Nagbibigay pa rin ng first fruit. Nagbibigay pa rin sa gudyon. Nagbibigay pa rin doon sa tithes and offering. So, ibig sabihin, na nakita na ating pong Panginoon, dahil ang iyong buhay, ipinakita mo ang pagmamahal, kaya ibe-bless tayo ng ating pong Panginoon. Sapagkat ipinakikita mo ang iyong pag-ibig sa ating pong Panginoon. Amen. Sincere love of God which shows in this world our righteousness in the world. Yung ating pong sincere, yung ating pong asukdulan na pag-ibig sa ating pong Panginoon. Glory to God. Ito po'y nagpapakita ng ating pag-ibig sa ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po ay sincere sa ating pong paglilingkod, kung tayo po ay ninanasa po natin na ayako na kung saan ay makita pa sa akin yung pangit na ugali. Ayako na kung saan dito sa sandibutang ito, matagal na akong born again. Ayako na makita pa sa akin yung kung saan ako ay napakapangit na ugali ng kapitbahay. Pagka umaga pa lamang, naando na yung mga chismisan, naandyan na yung marites. Glory to God. Ayako na nito.
Gusto ko na, Panginoon, na kapag kami nag-uumpok-umpukan, ang makita sa amin, ikaw ang itinataas. Ikaw ang pinararangalan. Ikaw ang pinapupurihan. At meron kami makita na nanlulupaypay, aming ipapanalangin, you are doing the love of God. Amen. Ginagawa mo yung pagmamahal mo sa ating Panginoon. Ginagawa mo na kung saan sa pamamagitan ng pagsunod mo at ang buhay mo ay nagsisilbing isang magandang halimbawa sa iyong kapitbahay. It shows you love God. Ipinakikita mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Desire His presence and power of Holy Spirit. Yung lagi mong minimithi na ikay makapanalangin sa umaga at maramdam mo yung presence ng Holy Spirit. Yung lagi mong ninanasa na kung saan pagkagising mo pa lamang, magpasalamat ka na sa ating Panginoon. Habang ikay nagpapasalamat, nararamdaman mo na napupuspos ka na ng banal na Espiritu at makakarinig ka na ng mensahe. Amen. At yan ang nais ng ating pong Panginoon. Kapag ginagawa mo na pagkagising mo pa lamang sa umaga, ikaw ay magpupuri, magpapasalamat, sasamba sa ating pong Panginoon. Glory to God. You are showing your love to God. Amen. Sapagkat ito ang hinahanap ng ating pong Panginoon. Na pagkagising mo pa lamang, ang hanap-hanap mo na ay ang mukha ng ating Panginoon. Ang hanap-hanap mo ay puspusin ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang sa aming haharapin sa buong maghapon. Ano man yung mga problema, magiging matagumpay kami sapagkat ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay aming naranasan pagka umaga pa lamang. Amen. At yan ang nais ng ating pong Panginoon. At kapag ito po ay ating po nagiging desire, ang Panginoon ay malulugod sa iyo. Amen. Ipinakikita mo na totoong mahal mo ang ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po sabi sa Matthew 22:39? Ibigin mo ang iyong kapwa. Yan. Ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya kung iibigin mo po ang iyong pong kapwa, ibig sabihin dito ipinakikita, mahal mo rin ang sarili mo. Ano po ang sabi po rito, glory to God? Sa Galatians 6:10. Yan, Galatians 6:10. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. So kung ikaw ay umiibig sa ating pong kapwa, ito'y pag-ibig mo rin sa iyong sarili. Kung gusto mo na sa panahon na ikaw po'y nangangailangan, na may tumulong sa iyo, hanggat ikay may pagkakataon, tumulong ka. Amen. Kanino ka raw tutulong? Sa mga kapatid mo, sa pananampalataya. Amen. Sapagat dito po nakikita na iniibig mo ang iyong kapwa. Dito mo ay pinakikita na kung saan sa pagmamahal mo sa iyong kapwa, iniibig mo rin ang ating Panginoon sapagkat ito'y kanyang utos. Hanggat may pagkakataon ka, gumawa ka ng mabuti. Kailan ka gagawa? Hindi mo na ako gagawa. Pag ako'y mayaman na, saka ako tutulong. Nagkasakit ka na, hindi ka na nakatulong. Amen? Hanggat may pagkakataon, miski kaunti at may lalapit sa iyo. Kung nangangailangan ng 100, meron ka 10 piso, o ito 10 piso. Kung may nangangailangan sa iyo ng 50 pesos, o ito 5 piso, ito 10 piso, huwag mong bibiguin. Ibig sabihin, miski kakaunti, nakatulong ka. Amen? Kaya ipinakikita po na ating pong Panginoon, do good as God commands to our sisters and brothers. Iniuutos ng ating pong Panginoon, gumawa ka ng mabuti sa ating mga kapatid at pinatutunayan mo, mahal mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Darating ang isang araw, kung ikay nakapagpahiram na 100, sa panahon na dumating sa iyo ang kagipitan, baka may magpahiram sa iyo ng 50,000. Amen? Praise God. Naalala ko po yung patotoo po ni Bishop. Ang patotoo po ni Bishop, meron po raw nangusap sa kanya yung Holy Spirit. Sabi niya, abutan mo yung taong yan. Ang ginawa ng ni Bishop, pagkatapos ng gawa, inabutan. Mimya daw na kaunti, may nagpadala sa kanya, 50,000. Praise God. Bakit? Kasi nakinig siya sa banal na Espiritu. Nabidyan yung kapatid na yon.
Ang Diyos kapag nagbalik, labis-labis, sobra-sobra, punong-puno, umaapaw. Amen. Ganyan magbalik ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong masasawa kapag tayo meron ilang beses na tutulungan at ikay kinukumbik pa ng banal na Espiritu, tulungan mo. Amen. Ano po sabi sa aklat po ng 1 Thessalonians 3:12? Increase our love with each other and also to our enemy. Wow, kabilang ang kaaway. Hallelujah. Praise God. Amen. At naway palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, glory to God, increase our love. Dagdagan pa natin ang ating pong pag-ibig sa ating kapwa. Baka may gustong ipaunawa sa ating Panginoon kung tayo po ulit-ulit na umiibig dito. Kung ang ugali niya, naiinis ka na. Pero ang sabi pa ng Panginoon, ibigin mo. Ibig sabihin, may ginagawa ang Panginoon sa taong yon. Amen? Sapagkat ang nais ng Panginoon, hindi po lamang yung kapatid mo na nananagana ang iibigin mo. Pati ang kinakapos, ibigin mo. At ang sabi pa ng Panginoon, maging ang kaaway mo, ibigin mo. Yun ang sinabi sa akin po ng Romans 12:19-20. Glory to God. The vengeance is mine. Amen. Yung kaaway mo na nagugutom, pakainin mo. Yung nauuhaw, painumin mo. At sa mga ganung pagkakataon, para mo nang pinapatungan ng baga ang kanyang ulo. Amen. Daigin ng mabuti ang masama. Glory to God. Hindi komot kaaway, dapat yan, makasumpa yan. Amen. Dapat yan, itakwil na yan. Glory to God. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, even your enemy, amen, ibigin mo siya. Amen. John 13:34-35. Ito po ang bagong utos ng ating Panginoon. New command, love each other. Yan. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. So ito po yung bagong utos ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ipinakikilala po dito ng ating pong Panginoon na kung paano umibig ako sa inyo, ibigin nyo rin sila. At sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y mga alagad ko. Amen. Kung gayon, may pag-ibig sa isa't isa. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya kung tayo may pag-ibig sa isa't isa, pinatutunayan na kayo'y mga alagad ko. Pinatutunayan na kayo'y mga tagasunod ko. Pinatutunayan na kayo'y mga anak ko na binago ng ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Conclusion. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In conclusion po, glory to God. Hallelujah. A man can love God when they will be born again. Ang isa po raw tao ay makaiibig sa Panginoon kapag sila ay naging born again na. Ano po yung nais ipaunawa po ng ating pong Panginoon? Kung paano po tayo na born again, na bago yung ating isip, ngayon naman ang ating pong Panginoon nag-uutos sa atin. Kung tunay na mahal po natin ang ating pong Panginoon, tayo po mismo ay gamitin ng ating pong Panginoon para yung mga anak ng taga-sanlibutan ay maging isang anak ng Diyos. Kinakailangan sila ay ma-born again. Ano po yung sinabi po sa aklat po ng John 3:3? Glory to God, hallelujah. Ayan. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tayo ipanganak ng muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya dito po ipinakikita ng ating pong Panginoong Jesus. Kapag ang isang tao ay hindi po naisisilang na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Bakit po? Kasi siya po ay anak ng dyablo. Siya po ay taga-sanlibutan. Paano siya magiging anak ng Diyos kung tayo ay maghahayag sa Kanya ng salita ng Panginoon? Kung siya po ay ipauunawa na ang isang tao na walang relasyon sa Diyos, walang assurance sa kanya pong buhay. Kaya kinakailangan ang tao ay makakilala sa ating Panginoon. Magkaroon ng relasyon. Sapagkat ang sabi ng ating pong Panginoon, kinakailangan isilang na muli ang
ang isang tao para makita niya ang kaharian ng langit. Amen? Sapagkat ang isang tao, hanggat hindi niya kilala si Kristo, walang direksyon ng kanyang buhay. Ang isang tao, hanggat hindi siya nakapagsusurrender sa ating pong Panginoon, wala sa kanya ang kaharian ng langit. Kaya kung tayo po ay may pagmamahal sa ating pong Panginoon, bumayo po tayo. Yung inyutos ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Matthew 28:18-20. Nasa akin na, sabi ni Jesus, nasa akin na ang kapangyarihan at kapamahalaan. Kaya kay inuutosan kong kayo humayo. Bautismuhan niyo ang lahat ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at turuan silang sumunod sa ipinag-uutos. At tandaan niyo, saan man kayo pumunta, ako ang inyong kasakasama. Once na isang pong tao ay nabaptize, once na isang tao ay tumanggap sa ating Panginoon, tinanggap niya yung Banal na Espiritu manahan sa kanya pong buhay, mararanasan niya ang pagbabago ng kanya pong buhay. Amen. At ito po yung sinabi sa aklat po ng John 3:1-8. Ito po yung kaparaanan paano po maboborn again ng isa pong tao. Glory to God. Kaya makikita po natin ito, once na isa pong tao ay na-born again, magkakaroon na po siya ng bagong espiritu. Ano po ang sinabi po sa aklat po ng Titus 3? Glory to God. Verse 5. Titus 3, verse 5. Glory to God. Dito po makikita po natin sa pamamagitan ng bagong espiritu. Amen. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin kapag ang isa pong tao ay nakatanggap na sa ating pong Panginoon, ang Espiritu ng Diyos na sa Kanya, ito ang maghuhugas. Ano ibig sabihin na maghuhugas? Ito ang magpapaalala. Huwag mo na yung gawain. Iwasan mo na yan. Gawa yan ng mundo. Ikay anak ko na. Talikuran mo na yung mga pangit na gawa ng mundo. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob sa inyo ng ating pong Panginoon. Kaya magkaroon po tayo ng malasakit. Nasain po natin na ang mga tao ay maborn again. Nasain po natin na sila makatanggap ng Banal na Espiritu. Sapagkat dito po makikita, yung sinabi po sa aklat po ng 2 Corinthians 5:17, na ang sino mang na kay Kristo, isang bago ng nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Kailan siya mababago? Kapag siya ay na-born again. Kailan mababago ang tao? Kapag ang Espiritu ng Diyos ay pinapasok sa kanyang puso. At yung Espiritu ng Diyos, siya na maghuhugas sa kanyang dating pagkatao. Hanggang sa unti-unti makikita na siya yung totoo ng born again. Amen. At ang sabi sa aklat po na Romans 12:2, ito na po rin ang kaparaanan para magbago na yung kanyang isip. Amen. Kapag ang isa pong tao ay na-born again na, siya po ay tatalikod na sa mundong ito. Magbabago na siya ng mga isip. Hindi niya tutularan ang mga gawa ng sanlibutan ito. Kung hindi ang gagawin niya, yung nakikita niya na buhay ng ating pong Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pong isip, dito'y mapatutunayan kung alin ang mabuti, kasyasya at lubos na kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po ay may pananagutan. Kung mahal nyo ang ating pong Panginoon, kinakailangan tayo po'y lumabas. Lumabas po tayo sa ating tahanan. O magkaroon po tayo ng pagkakataon na mag-share ng salita ng Panginoon. Sapagkat totoo nga, ito po ang kalooban ng ating pong Panginoon. At yun, sinabi niya po sa aklat po ng Efeso 4:23, put on a new life as image of God. Amen. Magbago na. Magbago na kayo. Magbago na. Yung espiritu, baguhin nyo na. Yung espiritu ng diablo na nasa inyo. Yung espiritu na kung saan yung pagiging chismosa, alisin nyo na yan. Bihisan nyo na yan ang bago. Yung bagong ibibihis nyo ay ang katwiran ng ating pong Panginoon. At ang lahat ng ito'y mapangyayari kung ang isang tao ay maboborn again. Ang lahat na ito'y mapangyayari kung makikita na totoo na tayo pa'y nababago. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng John 1:12 na ang sino man na sa kanya'y tumanggap at sumampalataya, siya ay pagkakalooban na maging anak ng Diyos. Amen po. Kaya gawain po natin to kung mahal po natin ang ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa at kumikilos. Humahanap ang ating pong Panginoon
na kung saan ay gagawa sa kanyang malawak na ubasam. Amen po. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po'y tumayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. O, dakila ka po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyo pong utos. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong sinabi sa aklat po ng Matthew 22, 37 and 39. This is the great commandments of God. Ibigin namin ang aming Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, Panginoon. Ibigin namin ang aming pong kapwa tulad ng pag-ibig po namin sa aming pong sarili. Sapagkat totoo nga po, dakilang Ama, ang pag-ibig mo ipinakita sa amin, Panginoon. Yung sinabi mo sa aklat po ng 1 John 4, Panginoon, verse 10. Hindi sa kayo umiibig sa akin, kundi ako ang unang umibig sa inyo. Kaya, Panginoon, Lord, amin po laging aalalahanin, ikaw, Panginoon, ang umibig sa amin. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibigin namin ang aming kapwa, Panginoon. Ibigin po namin ang mga taong di kaibig-ibig. Hayagan namin ang salita mo, Panginoon. Sapagkat tulad sinabi ni Apostol Pablo, Panginoon, sa Romans 1:16 and 17. Hindi ko ikahihiya ang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi ko ikahihiya na ipangaral ang magandang balita. Sapagkat ang magandang balitang ito yung magdadala sa amin sa pananampalataya, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa iyo pong buhay na ipinagkaloob para sa amin. Salamat, Panginoon, kami una mong inibig, Panginoon. Kahit marapat lamang dakilang Ama, na ikaw naman namin ang aming pong ibigin. At ito sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo pong mga utos. Kaya Lord, salamat. Napakabuti mo, dakilang Ama. At maaari, Panginoon, na habang kami po, O Diyos, ay sumasambat nagpupuri sa iyo, Panginoon. Mararanasan namin ang iyong mga kapahayagan, Panginoon. Maipauunawa mo po sa amin, Panginoon, kung sino yung mga tao na dapat namin dalahin sa panalangin. Panginoon, yan nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan. Lord God, dalangin ko po, O Diyos, sa bawat isa na naririto, dakilang Ama. Kung sila man, Panginoon, dumaranas ng iba't ibang uri, Panginoon, ng mga pagsubok sa buhay, maaaring ito'y pinahintulot mo, dakilang Ama, upang magawa po namin, Panginoon, ang iyong pong kalooban. Ipinahintulot mo ito, Panginoon, upang magawa po namin, dakilang Ama, kung ano yung dapat namin pong gawain bilang kami po'y tinawag mo at pinili. Kaya, Panginoon, salamat po. Mag-glorify ka sa aming buhay, Panginoon. Lord God, upang ang lahat ng mga kapatiran ay makaranas ng kalayaan. Ang lahat ng mga kapatiran po, Panginoon, makaranas ng pag-ibig, Panginoon. Lord, maraming pong salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin at dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, sa oras na ito, ang lahat po, Panginoon, na may mga hawak na sobre, Panginoon. Lord God, ano man ito, dakilang Ama, ito man po, O Diyos, ay aming pong tithes and offering. Ito man ay sacrificial giving. Ito man ay love gift, Panginoon. Lord God, ito po'y bunga ng pagmamahal po namin sa iyo, Panginoon. Nagagawa po namin ito sapagkat ikaw ang unang nagbigay, dakilang Ama. Kaya, Panginoon, Lord, salamat. Pagpalain niyo pong lahat ang mga kapatiran. Gaano man ang halaga na kanila pong hawak, Panginoon. Alam mo po ang laman ng kanila pong puso. Alam mo po, Panginoon, kung paano po sila maligaya nagbibigay sa iyo. Sapagkat kung kami po'y nagbibigay ng maligaya, dakilang Ama, Panginoon, mararanasan po namin ang balik nito, dakilang Diyos. Kaya Lord, pagpalain mo po ang lahat po ng kapatiran. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa po sa amin, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, ang bawat sentimong ito, dakilang Ama. Gaano man, Panginoon, ang mga pananalaping ito, maranasan po namin ang ayon sa iyo pong pangako, dakilang Ama. Panginoon, sapagkat ang bawat salaping ito po ay parangal sa iyo. Ito po, Panginoon, ay paggalang namin sa iyo, dakilang Ama. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang lahat po na nagbibigay, ang kanila po, Panginoon, sisidlan ay aapaw, Panginoon. Maging ang kanila po mga lalagyan po, Panginoon, ng mga inumin. Hindi lamang laging tubig, dakilang Ama. Paaapawin ito, Panginoon, na mamahaling ubas, dakilang Diyos.
Kay Lord, salamat, salamat po, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, ang bawat pananaliping ito, magamit, Panginoon, sa gawain mo upang ikaw ay maparangalan, upang ikaw ay madakila. Kaya pagpalain niyo po, Lord God, lahat po, Panginoon, ng mga kapatiran, maging manigaya sila at punong-puno ng kagalakan. Pagpalain niyo po silang lahat ayon, Panginoon, sa nasa ng kanilang puso. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you all.